Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago tayo magtungo sa ating balitaan ay magkakaroon tayo ng dalawang maikling panayam. Unahin na natin ang ating paki-update sa Armed Forces of the Philippines o AFP sa pamagitan ng kanilang tagapagsalita na si Colonel Francel Margareth Padilla. Colonel Padilla, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Colonel? Ayun, mukhang wala pa si Colonel, wala pa? Ayun, babalikan natin si Colonel Padilla. Samantala, ay dadako muna tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, kapakanan ng mga pamilyang apektado ng Bagyong Mirasol at Nando, prioridad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na pinaiiral nito ang rights-based response at pangunahing pinoprotektahan ang kapakanan ng mga pamilyang apektado ng mga bagyong Mirasol at Nando. Sa pulong kasama ang mga field office ng DSWD, binigyang diin ni DRMB Director Maria Isabel Lanada ang kahalagahan ng maayos na pagbibigay ng tulong sa mga internally displaced persons o IDPs. Ayon kay Director Lanada, bukod sa nakahandang food at non-food items, sinisiguro rin dapat ng DSWD ang sapat na psychosocial support at pagtatayo ng mga women at child-friendly spaces sa evacuation centers. Prioridad din DSWD ang pagkakaroon ng ligtas at maayos na evacuation centers lalo sa mga kababaihan at kabataan. Bilang Vice Chair ng NDRMC Response and Early Recovery Pillar, pinatitiyak ng DSWD ang mahigpit na pagsunod sa IDP protection at camp coordination and camp management protocols. Iniulat din ng DSWD na umabot na sa higit 2 milyong piso ang paunang tulong na naipaabot nito sa mga apektado ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bago tayo magpatuloy sa ating balitaan, ay magkakaroon muna ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Susubukan naman natin puntahan ang isa pa nating resource person for today. So magbabalik po ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
Babalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at I guess narito na po sa ating Zoom muli si Colonel Francel Margareth Padilla, ang spokesperson po ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Colonel Padilla, welcome po ulit sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Colonel Padilla, nandito na po kayo sa Zoom. Susubukan natin na mag-re-establish ng communication sa ating mga resource person. Magbabalik ulit ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Huy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or troll post at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Nagbabalik pong muli ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at kasama na po natin via phone patch ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines o AFP, walang iba kundi si Colonel Francel Margareth Padilla. Colonel Padilla, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello, Steph. Magandang hapon and magandang hapon din sa inyong mga taga-subaybay. Okay po, Colonel, hindi ko po masyadong kukunin ang inyong oras. Didiretso na po tayo sa ating mga tanong. Alam naman natin na kalalabas lang po ng PAR ang Super Typhoon Nando. Ano-ano po yung mga assistance na ibinibigay po o ibinigay po ng ating kasundaluhan sa mga lugar na apektado ng Super Typhoon Nando? Yes, Steph, no? In coordination natin with dito sa ating Office of the Civil Defense at ang ating NDRRMC, no? Lahat ng HADR units namin sa Armed Forces of the Philippines ay pre-positioned na, no? And ready to deploy. So, nandiyan tayo, no? Sa different sectors nitong pag-implement natin dyan, from preparation to yung actual na habang nangyayari itong bagyo, kung anong assistance ang pwede nating ibigay. And of course, after, no? Yung clearing operations or search and rescue, nandiyan din tayo. So, ang ating mga assets natin, like ang mga rescue boats natin, military trucks, medical teams, and of course, ang search and rescue units natin, nandiyan for ready and rapid deployment across the different areas. Colonel, for at least for this typhoon po, no, para dito sa Super Typhoon Nando, ilan po yung i-deploy po from our soldiers po?
Well, dito lang sa NCRCOM pa lang natin, no, we have 22 SRR teams, no, search and rescue teams natin na specialized units for that. So, all over the Philippines, no, lahat ng mga specialized units natin naka-standby na rin to include their assets. So, nandiyan lang din kami to wait for the call, no, for the NDRRMC as to how we would be deployed accordingly. So, ngayon, well on its way na tayo dito sa mga operations natin, pati dyan, no, pati sa pag-repack ng goods and mga services na ihahatid para sa mga nasalanta ng bagyo, kasama rin po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas dyan. On other matters naman po, since alam naman po natin na last week ay on red alert po, no, ang AFP prior to the anti-corruption rallies last Sunday. Ngayong natapos na po itong mga rally na ito, ano po yung naging assessment po ng AFP? Well, una, no, in terms of the assessment, that's the lead agency po ang ating PNP dyan, no, we defer to them in terms of the overall assessment. But ang una po sa lahat, dito po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas, nagpapasalamat po kami, no, sa mga nakiisa din sa rally at sa maayos na pagpapahayag ng kanilang saloobin sa mapayapang paraan. Ngunit nakakalungkot po, no, na may ilan pong nagpapagamit para maghasik ng kaguluhan at karahasan. So dito po, kaisa namin kami, no, sa DND sa paninindigan po na hindi po dapat pagkatiwalaan ng mga grupong sumisira, no, sa ating demokrasya. So sa part po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we strongly condemn po, no, tong destruction of property na naganap at yung harm that was inflicted sa ating law enforcers. Na sa atin sa AFP po, we continue to support ito pong lawful and peaceful expression. But we draw po a clear line when democratic freedom are abused po, no, to sow disorder. But overall, we continue to support po itong anti-corruption drive led by our president, and the AFP is one with our commander-in-chief dito po sa investigasyon pati po ng taong bayan against corruption. Ito naman po, Colonel, kasi syempre nakahinto naman po ito namang Commission on Elections o COMELEC sa paghahanda nila for the BARM parliamentary elections, kasi may nilabas nga po na temporary restraining order from the Supreme Court. Kamusta naman po ang pagbabantay ng AFP, no, kasi nabanggit din po, no, na continuous po yung yung campaign period, nakahinto lang yung preparations. Ano naman po ang yung pagbabantay, yung monitoring po na ginagawa ng AFP sa ngayon? Well, kami po, no, our units are on the ground po for this, no. Then sa areas na yan, we have our 1st Infantry Division, and nandyan din yung ating 6th Infantry Division, no. And malapit din tayo dyan sa ating 4th Infantry Division and 10th Infantry Division. So all our units po, kung ano ang gagampanan namin para sa preparations nga nito para dito sa Bangsamoro parliamentary elections na gaganapin, ipe-perform po natin our mandate accordingly. Tuloy-tuloy naman po, no, as yung kung ano po ang misyon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, gagampanan po natin yan. So with this po, we are together also with the Philippine National Police. We are in close coordination with them, and of course COMELEC, no, as our umbrella mother unit for this, para po ma-in place natin ang security measures na ma-deter natin yung threats, we prevent violence, and of course safeguard po natin yung integrity po ng electoral process. At bago ko po kayo pakawalan, Colonel, ano na lamang po ang inyong panghuling mensahe para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Ang Pilipinas Ngayon? So ito po, no, lais po namin ipaalam sa ating taong bayan ng ating pong kasundaluhan, ng ating mga sailors, ang ating airmen and marines po natin. Dedicated po tayo sa ating mission para po tumayo firmly by our oath of service. So despite po nitong mga external noise na nagaganap, no, your Armed Forces of the Philippines po, inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we remain na nagkakaisa po. Professional po kami and committed kami to defend the people and of course the state. And ang panawagan po namin dito
dito, no, sa bugso po ng ating damdamin kontra korupsyon. Kasing halaga rin po nito ang mas malaking hamon din po laban natin sa West Philippine Sea. So kung nagkakaisa po tayo laban sa mga nagbabansang puwersa dito sa loob, lalo din po tayong dapat magkaisa sa paninindigan po para sa ating karapatan at sa ating soberenya at karagatan. Yun lang po, maraming salamat po. And with that po, maraming salamat po Colonel Padilla sa pagsama niyo pong muli sa amin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. At atin po nakasama ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines o AFP, walang iba kundi si Colonel Francel Margaret Padilla. Magbabalik po ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Sa ating pong pagbabalik ay dadako naman tayo sa ating pangalawang interviewee mula sa Santa Maria, Ilocos Sur. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nagbabalik pong muli ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at tulad ng ating nabanggit kanina ay dadako naman tayo sa Santa Maria, Ilocos Sur dahil alam naman natin na isa ito sa mga lugar na naging apektado ng Super Typhoon Nando at nagkaroon pa nga kahapon ng ipo-ipo sa naturang lugar. At para makakuha tayo ng updates kung kumusta na ba ang mga taga Santa Maria, Ilocos Sur ay makakasama natin mismo ang kanilang mayor. Walang iba kundi si Mayor Michael Florendo. Mayor Florendo, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Yes, good afternoon po, Ma'am Steph at sa National Radio ng Pilipinas. Yes po, Mayor, kumusta na po ang inyong bayan matapos po itong pananalasa ng Super Typhoon Nando? Kasi alam naman natin na nakalabas na po ng PAR itong naturang bagyo. Kumusta na po ang inyong bayan? As of now po, we are recovering and pupunta lang namin sa mga affected barangays nung Ipo-Ipo at the same time may mga flooded areas din po kami. So we're preparing for the help po na may bibigay ng LGU to our constituents so that they can feel na we are ready po for anything na mangyari. At the same time po, we're asking the help of the provincial government at the same time the regional po na to give us augmentation of the things that we cannot provide sa amin pong town na Santa Maria. Mayor, ilan po ba yung mga pamilya o individual na apektado mismo ng bagyo? Meron po bang mga na-evacuate po, Mayor? Yes, Ma'am Steph. Marami ang mga nag-evacuate po namin, Ma'am. May 52 families from 11 barangays. At yung mga flooded po namin, may 12 barangays. So with 180 families po ang affected. Yung pong sa tamaan po ng Ipo-Ipo, 15 barangays po yun na 117 families po. Mayor, dahil nabanggit nyo na rin po yung Ipo-Ipo na nangyari kahapon, kumusta po yung kumbaga itong mga barangays na affected? Meron po bang mga naitala na syempre damages? And kung meron man po, mga nasa magkano po ito? Magkano po yung estimates? I don't have the estimates in amount of in terms of pesos po, but I have the
meron po kami nung number of totally damaged houses po. May 32 po na damaged houses at may mga 80 plus po yung partially damaged po ng mga kabahayan doon po sa 15 na barangays na report po sa amin. Bisita na po namin yung mga na-confirm na po namin yung mga apat na barangays kaninang umaga dahil nakikot po kami to give them the assurance na the local government, the provincial government and from the region will be giving them assistance pagdating po sa pagbigay po ng repair sa mga bahay po. Ito po bang kumbaga yung mga nasiraan po ng bahay, ito po yung mga nasa evacuation centers po ba sila namamalagi, Mayor? Sa nung kagabi po, nung kasagsagan po ng bagyo, may mga punta po sa evacuation centers, yung po yung 52 families. Yung mga iba po hindi po punta sa evacuation centers, punta po sa mga relatives nila na nakitulog po. Ito naman po, Mayor, kumusta naman po yung inyong koordinasyon sa mga agencies po ng ating pamahalaan? Although nabanggit niyo po kanina yung provincial government, dun po sa mga mismong ahensya po, kumusta po? Dito sa provincial social welfare office po, prepare na po namin yung mga documents, yung mga papeles para po dun sa pag-ask namin ng assistance sa DSUD, sa Department of Human Settlements po, para dun sa mga affected na mga bahay po na mga nasiraan. Hindi ko na po masyadong kukunin ng inyong oras, Mayor. Ano na lamang po ang inyong mensahe para sa inyong constituents po dyan sa Santa Maria? Yes, Ma'am Steph. Thank you for this opportunity sa mga kababayan po namin dito sa Santa Maria. Sa katatapos po na bagyo, let's continue to pray na sana wala nang ganitong kagrabe. We have experienced na naman ng ganito noon, and we feel the help from the national government, at the same time the province. So ngayon, we are still asking for help na sana mabigyan ulit tayo ng tulong dito dahil sa grabeng naranasan natin dahil sa Ipo-Ipo. So rest assured na sa local government, sa munisipyo natin, we will give all the help na resources na pwedeng ibigay para po naman maigsan yung naging epekto ng bagyong Nando dito sa ating town na Santa Maria. At with that po, maraming salamat pong muli, Mayor, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Sa ulitin po, and God bless po. Yes, Ma'am Steph. Maraming salamat po. Stay safe din po sa inyo. At ating po nakasama si Mayor Michael Florendo ng Santa Maria, Ilocos Sur. Dadako na tayo muli sa ating balitaan. May sapat na pondo ang pamahalaan para tugunan ang mga naapektuhan ng bagyong Nando. Ayon kay Budget